US President Donald Trump, mga kapatid, no, nagtakda ng 2 linggong deadline, no, kung ano ang kanyang magiging aksyon, no, sa Iran-Israel war. O siya ba'y sasali? Siya ba'y manonood lamang? Di natin alam, mga kapatid, pero 2 linggo ang kanyang deadline, mga kapatid, bago siya magsalita o bago siya magbigay ng pahayag kung ano ang kanyang gagawin. Ayon dito sa report, mga tol, mula rito sa Net25, binigyan ni US President Donald Trump ng 2 linggo ang kanyang administrasyon upang pagdesisyonan ang magiging papel ng Amerika sa Iran-Israel conflict, mga kapatid, no? Again, sa mga nagdaang panahon na panood na natin, mga tol, na nagsasabi na si Donald Trump na hindi mananalo ang Iran, binabackupan niya ang Israel, mga tol, sinusuportahan niya. Yung isang aircraft carrier niya, mga tol, nagpunta na doon sa Middle East at sa mga post niya, sinabi rin niya na alam na ng kanyang administrasyon o ng US kung saan nagtatago o kung saan ang kinaroroonan ng Supreme Leader ng Iran. Pero wala daw siyang balak tapusin muna yon dahil gusto niya nga sumuko ang Supreme Leader ng Iran. At sinasabi niya rin na kontrolado daw ng Amerika. Parang inangkin niya nga di ba? Sabi kasi ng Israel, kontrolado na nila airspace ng Iran. Ngayon, sinasabi ni Donald Trump, kontrolado na daw ng Amerika airspace ng Iran. Di natin alam sa kanila, bahala sila, no? Anyway, panoorin natin tong video to mula rito sa Net25. Itong balitang to, no? Tayo ay magbibigay ulit ng reaksyon, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell at syempre, pwede kang makisali sa ating talakayan. Pwede kang iyo mag-comment ng sarili mong opinion at reaksyon, mga tol, tungkol sa nangyayaring sigalot dito sa pagitan ng Iran at saka ng Israel. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. 2 linggo, ito po ang inilaan ni US President Donald Trump para ikonsidera ang magiging aksyon ng Estados Unidos sa 2 umiiral na linggo. gyera sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ating alamin ang ibang detalye sa report ni Michelle Versonila. 2 weeks. Noong Huwebes, base sa mensahe ni Pangulong Donald Trump, sinabi ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na aalamin ng administrasyon kung makikihalo ba ito sa laban ng Israel-Iran sa darating na 2 linggo. Kumbaga naninimbang pa siya. Tinitimbang pa niya, mga tol, kung ano ang sitwasyon. Kung kakayanin ba mag-isa to ng Israel? Kaya naman siguro ng Israel, parang ganun eh. Ngayon, kung nakikita niya na medyo alanganin ang lagay ng Israel ngayon dito so dito siya ngayon papasok. Dito ngayon papasok ang Amerika. Ang tutulong ba sila o hindi? O kung maikisali ba sila o hindi? Tinitimbang pa niya. So magbibigay pa siya ng 2 linggo kasi sa loob ng 2 linggo, mga tol, napakarami pa ang pwedeng maganap. 'Di ba? Napakarami pa ang pwedeng mangyari. Patuloy pa rin ang palitan ng missile ng dalawang bansang to. So sa loob ng 2 linggo, manonood muna siya. Pag nakita niya sigurong tumatagilid na yung kalagayan ng Israel, baka doon na sila mangielam. Pag nakita niya naman na parang okay, kaya naman ng Israel yan, baka hindi na siya mangielam, no? Pero isa rin ang sinabi niya, hindi nyo malalaman o walang makakaalam na tumutulong na pala sila, no? Yun din ang sabi niya, mga tol, sa isang interview niya. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." Yun na nga, no? That's a quote directly from the president for all of you today. Yun na nga, galing mismo kay US President Donald Trump. Dag ni Leavitt, interesado si Trump na isulong ang diplomatikong solusyon sa Iran. Anya, anumang kasunduan ay kailangan magsaad na hindi mapagyayaman ng Tehran ang uranium at ang abilidad nitong makakuha ng sandatang nuclear. Trust in President Trump. President Trump has incredible instincts, and President Trump kept America and the world safe in his first term as president in implementing a peace through strength foreign policy agenda. And with respect to Iran, nobody should be surprised by the president's position that Iran absolutely cannot obtain a nuclear weapon. Wala na dapat pang magulat. Diba? Wala na dapat pang magulat kung bakit yun ang gustong mangyari ng Amerika.
At bakit yun din ang gustong mangyari ng Israel? Hindi pwedeng magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Yun ang kanilang ipinaglalaban eh, no? Kung ikaw ang tatanungin o ikaw bilang isang simpleng mamamayan, diba? Ikaw, ayos lang ba sa'yo? Kasi tulad ng ibang bansa, Amerika, meron silang nuclear weapon. Russia, China, diba? Iba pang mga bansa, meron silang nuclear weapon. Pero etong Iran, diba? Yan ang pinipigil nila. Hindi kayo pwedeng magkaroon yan. Yun ang kanilang ipinagmamapilit. Kaya nga nagkaroon ng Rising Lion eh, 'di ba? Operation eh. Kasi nga nakikita na nila, nababalitaan na nila na nagkakaroon na ang Iran ng ganyan. He's been unequivocally clear about this for decades, not just as president, not just as a presidential candidate, but also as a private citizen. Tumangging sagutin ni Levitt kung hahanap ng congregational authorization ang Pangulo sa anumang pag-atake sa Iran. It is a fact, and the United States government maintains this fact, that Iran has never been closer to obtaining a nuclear weapon. Would the president go to Congress to seek war authority? I'm not going to engage in hypotheticals. I gave you the statement from the president. He'll make a decision within 2 weeks. Okay. So napakalinaw yun. Gagawa siya ng desisyon sa loob ng 2 linggo yung kanyang administrasyon whether sasali siya, magiging directly involved sila sa nangyayaring conflict sa pagitan ng Iran at saka ng Israel. No? Pwede sila makipag-negotiation. Kaso di ba nagsabi na rin ng Iran, hindi sila susuko. Paano sila susuko? Paano sila makikipag-negotiation habang tinitira daw sila ng Israel? Ang Israel naman mga tol is gumagawa pa rin ng mga strategic target location doon sa Iran. Sinisira nila lahat ng lahat ng nade-detect nilang mga halimbawa underground facilities, mga fighter jets, mga missile launcher, 'di ba? Mga facilities o mga pinagtataguan ng mga matataas na opisyal ng Iran. 'Yun ang tina-target ng Israel. Tapos ang retaliation naman ng Iran sa kanila is nagpapaulan ng sandamakmak na mga missile naman sa Israel na yun naman no na sinasalag ng kanilang Iron Dome na balita nga is malapit na rin daw maubos at may mga nakakalusot-lusot na nga, may tinamaan ngang ospital, di ba, na nagiging sanhi ng lalong panggigigil ng Israel para tapusin mga tol yung kanilang supreme leader ng Iran. Na yun naman daw ay vinito ni US President Trump. Kumbaga parang pinipigil pa. Siya nga mismo alam na niya kung saan nagtatago kung nasaan eh. Pero hindi niya daw muna gagalawin kumbaga. At basta wag lang daw titirahin ng kanyang mga sundalo. Pero sabi ko nga kanina sa loob ng 2 linggo mga tol, napakaraming pwedeng mangyari pa. No, bago siya makapag-desisyon talaga ng solid. Binomba ng Israel ang nuclear targets sa Iran noong Martes. Bilang tugon, naglungsad ng missiles at drones ang Iran patungong Israel matapos pasabugin ng isang ospital doon. Walang nakakatiyak kung ano ang magiging bahagi ng US sa laban ng Israel-Iran. Batay sa mga pahayag. Sa tingin ba ninyo mas lalong magiging mahirap para sa Iran ang magiging kalagayan nila kung sakasakaling direkta ng makikipagtulungan ang Amerika dito sa Israel? Kasi dito pa lang sa Israel parang nahihirapan na sila eh. Pero di ba mga tol, nagbabala na ang Iran sa Amerika. Huwag mong tangkain o huwag mong isipin na makialam dito dahil mas malala ang pwede nyong sapitin kaysa sa sinapit namin. Yun ang mismong direktang babala ni Khamenei Ni Trump noong Miyerkules. Walaan niyang nakakaalam kung ano ang magiging hakbang nito. Maaaring diplomatikong solusyon, maaari rin naman pagsali sa labanan. Kamakailan, sinabi nito sa social media ang ukol sa pagpaslang kay Khamenei na leader ng Iran. Pagkatapos ay hiningi naman ang pag-surrender ng Iran. Michelle Verzonilla, para sa mata ng Agila International, trusted, connected on. At saka si Trump din mismo nagsabi sa lahat ng mga citizen o mamamayan ng Iran, evacuate immediately, lisanin na ninyo ang Kapitolyo ng Iran, di ba? Si Trump din mismo nagsabi nun. Syempre sinabi rin yun ng Israel, kaya nga ang resulta nun mga tol, di ba, daan-daan, no, mga residente ng Iran ang lumikas, traffic na nga tapos marami pang nakahambalang sa dadaanan, mga tinira ng Israel na mga missile launcher ng Iran. Kaya nagkaroon talaga ng matinding traffic ngayon doon. Pero ito nga, abangan natin mga tol sa loob ng 2 linggo kung ano ang magiging pasya ni US President Trump. Kung siya ba ay direkta ng makikisali
o dadaanin nila sa negosasyon mga tol. Basta ito lang ang sinasabi niya, tinitiyak. Hindi nila papayagan na ang Iran ay magkaroon ng nuclear weapon. No? Ano sa tingin ninyo mga tol ang susunod na mangyayari dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.